Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang umaga sa inyo. So ang ating pag-uusapan ngayon ay ang kanilang narrative o ang kanilang ibinabato kay Vice President Sara na panunuhol daw di umano kay Madriaga ng 500 million to 1 billion pesos para daw hindi na ito tumestigo pa laban kay Vice President Sara. Habay dito pa lamang ay mali na sila. 500 million pesos to 1 billion pesos. Eh di ba't ang nakalagay lamang doon sa salin ni Vice President Sara ay 88 million pesos? So saan kukuha si Vice President Sara ng kakulangan pa doon sa 500 million o sa 1 billion pesos? Aber. So doon pa lamang sa kanilang narrative ay palpak na sila. Eh kasi 88 million lang ang nakalagay doon sa salin ni Vice President Sara. Tapos ang kanilang paratang is 500 million pesos na panunuhol kay Madriaga. Abonado pa si VP. So ito kasi ang balita sa panayam sa programang Storycon ng One News, sinabi ng abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad na may nag-alok umano ng 500 million hanggang 1 billion pesos upang hikayatin ang kanyang kliyente na huwag nang tumestigo laban kay Vice President Sara. Parang nakapagtataka. Parang hindi ka panipaniwala ang paratang nila kay VP Sara. 500 million. Saan siya kukuha ng ganun? Pantapa lamang kay Madriaga. 88 million nga lang ang kanyang salin eh. Hindi talaga nag-iisip itong mga kakamping na ito at loyalista, no? Basta na lamang makagawa ng statement na ibabato kay VP Sara. Hindi nila alam matatamaan yung kanilang mga narrative na nauna. Eh syempre, dinepensahan naman ito at nagsalita ang abogado ni Vice President Sara at tagapagsalita si Attorney Paulo Panelo. Ang sabi niya dito, VP Sara has nothing to do with any death threats to Madriaga and we join any calls to provide him with additional protection. O sa Tagalog, walang kinalaman si VP Sara sa anumang banta sa buhay ni Madriaga at nakikiisa kami sa panawagang bigyan siya ng karagdagang proteksyon. Tagpa niya, we want him alive and in the pink of health because he's the only one who can admit that he made up his testimony against the Vice President and identify his handlers. Sa Tagalog, nais naming manatili siyang buhay sa mabuting kalusugan dahil siya lamang ang makakaamin kung ginawa lamang niya ang kanyang testimonya laban kay Vice President Sara at kung sino ang mga nag-udyok sa kanya. Dagdag pa, if he stands firm on his testimony, we want him to come forward and add details to his overly general and obviously fabricated accusations so we can shatter his testimony even more. Sa Tagalog, kung maninindigan siya sa kanyang testimonya, nais naming lumantad siya at magbigay ng mas detalyadong paliwanag sa kanyang sobrang pangkalahatan at malinaw umanong gawa-gawang mga akusasyon upang lalo namin itong mapabulaanan. So yun ang mga kasweet, parang nagkasabit-sabit na. Ay parang nambulaga si VP Sara nang magsampa ng kaso itong si Vice President Sara kay Madriaga. Kumbaga nataranta na. Kaya nakagawa na naman ng kanilang narrative o script. Eh yun nga lang. Eh parang ang lumabas ay parang nakipag-areglo itong si Madriaga sa halangang mga bituka. Eh alam naman natin ng mga Marcos. Eh kung sila VP Sara nga at ang mga Duterte, ay ang ginanti nila ay hindi kabutihan. At Madriaga, mag-ready-ready ka na. Kapag tapos na ngayong gagampanan tungkulin dyan sa Marcos admin, the moment na matapos ka nilang pakinabangan, abay ihanda mo lang sarili mo. Magiging disposable ka na. Ito mga kasweet, para sa karagdagang reaksyon ay panoorin natin ng naging reaksyon ni Miss A na isang certified DDS. Panoorin natin. Medyo maingay ngayon ang bulong-bulungan sa gilid-gilid regarding dito kay Madriaga. Di umano nagdidelikado daw ang buhay nito sa Oblo dahil merong gustong magpategi dito. At ang drama, si VP Sara daw ang magpapategi. Nag-file ng kaso itong si Vice President Sara kay Madriaga. Tapos ang twist,
ipapategi. Kasi nga, takot si VP na malaman ng taong bayan ang isiwalat na katotohanan nitong si Madriaga. Di ba ang tindi ng drama ng administrasyon? Hindi na nakontento Matindi ang na script. palabasin na itong si Madriaga ay dating aide ni VP Sara at naging bagman daw ng Vice Presidente. Hindi pa sila nakontento ron. Para mas madrama, para mas matindi ang dating, mas may hatak sa viewers, ipapategi ito. Nakakaloka. Ang drama lang ng Hindi ko ganun. alam kung maawa ako kay Madriaga o matutuwa sa kasasapitan niya. Yan ang aabutin mo sa pagtatraidor na ginagawa mo. Tandaan mo yan. Ang administrasyong ito, traidor. Oo, totoo. Nakita niyo si Per ID? Nakita niyo si Sara? Yung mag-ama na walang ginawa kundi kabutihan sa pamilyang Marcos. Totoo. Lalo itong si Sara na naging presidente kabangag dahil sa kanya. Anong ipinalit niyo? Pinadala niyo free shipping si Pierre ID sa dahig. Tapos si VP Sara, kulang na lang tsugiin niyo para lang maisakatuparan niyo lahat ng kasamaan niyo. Ganyang katraidor ang administrasyon. Totoo yan. Ikaw, Madriaga, pamaka na rin trililing. Ang administrasyon ni Bangag, sistemang sindikato. Gagamitin ka pagkatapos dahil may alam ka, ititegi ka rin. Hindi kayo bilong sa kanila. Lalo Nagagamitan si Madriaga, lang. Oo. small-time scumbag. Si Madriaga na isang tinga. Hindi ka para buhayin. Gagamitin ka lang. Pero ang ending, di ba, mas naisip nila nakakagatin ng tao kung papatayin ka pagkatapos si Sara ang may gawa. Tumpak. Yan ang mas matindi. Kaya umanda ka. Nakakaloka, trililing. Ganyan din mangyayari sa'yo, maniwala ka. Tandaan mo, kalabang ka ng mga Marcos. Isa ka sa maingay na tumutuligsa at bumaboy sa kanila. Nakikipagkampihan lang sila sa'yo ngayon dahil ginagamit ka para madagdagan ng kakampi nila sa pagtugis, sa pag-destroy sa mga Duterte. Tama. Pero tandaan mo, dahil alam mo na ang galawan nila, ending, para kang si Madriaga, ibabawod ka din sa ilalim ng lupa. So yun mga kasweet, totoo ang sinabi ni Miss A. Hindi ba dati, number one itong si Trillanes na anti-Marcos. Ngayon naging kakampi na ng mga Marcos. Kasi nga, nagkampi-kampihin na sila para lang masira at mapabagsak ang mga Duterte. Anong mangyayari kay Trillanes kapag napakinabangan na siya? Ganun din, tatraidorin din ni BBM ng mga Marcos kasi napakinabangan na . So ang nangyayari, naggagamitan na lamang itong pink at loyalista para sa iisang tao lang, para sa mga pamilyang Duterte, para sa sila mapabagsak. So ganun katindi ang lakas ng mga Duterte. Ganun katindi. Kailangan siyang pagtulungan ng traidor. Ang mga Marcos, di ba si Vice President Sara ay ginamit nga para maging pangulo itong si BBM. Nung nakuha na yung gusto, nakaupo na sa Malacanang, ayun, tenraidor na si VP Sara. At Trililing, magdasal-dasal ka na sa iyong ginagawang pagkampi sa mga Marcos dahil soon, ikaw din ang tatraidorin nila gaya ng ginawa nila kay VP Sara. Mga kasweet, kung may nais kayong sabihin ay i-comment nyo na dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo